We'll be talking tonight, a life that grows like Jesus. Okay? Isang buhay na lumalago kagaya ng ating Panginoon. I'm not expecting you to be like me. I'm a bad example. But the best example, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Si Kristo ang ating pamantayan. Ano sabi ng Luke 2:52? And Jesus increased in wisdom and in stature, having favor with God and man. Father, may you bless us. Tulungan pong maintindihan namin na may plano ka sa aming buhay at kaya naming tapusin ang lahat ng takbuhin namin, hindi dahil kami malakas, hindi dahil kami po'y magaling, hindi dahil kami matalino, hindi dahil kami mayroong kinakapitan, kundi dahil mayroong kang plano at ang pangako mo isapat at kami po'y inyong i-enable, hindi mo babaguhin ang mga pinagdadaanan namin at haharapin namin, pero kami po'y hindi mo pababayaang mag-isa. Salamat po sa inyo. Salamat kay Pastor Fajardo, kay Sister Christy, sa mga unang members ng church na ito. And for 42 years, kami po ay nisustain mo, sinubok, at ngayon po'y naghahanda sa isa na naman pong magandang activity. Magkakaroon po kami 2 weeks from now ng tinatawag na 39th Missions Conference. Ito po ay pagpapakita namin na kaya naming mapagod, kaya naming maglabas ng pera, hindi sa sarili namin, kundi para paglingkuran, asikasuhin, pakainin, hamunin ang mga pastor sa lahat ng dako na pupunta rito at bigay mo sa amin yung tama at sakto lamang na kaya naming alagaan. Bigyan mo kami ng tagumpay at biyaya. Salamat po sa inyo sa pangalan ng Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Are you ready for the missions conference? Okay? For the past 2 weeks, I've been working. Natapos ko na, pinadala ko na lahat yung mga lesson sa mga pastor. At kahapon, nag-meeting kami. Sabi ko sa kanila, ito yung lesson natin at yung atin namang sa second man, inayos ko na rin. And I would like to tell you, okay? God has a plan for your life. Do you believe that? Do you believe that? Can you say that to yourself? God has a plan for my life. At gusto kong sabihin sa iyo, yung plano ng Diyos, mas maganda kaysa sa iyo. Okay? At yung iniisip natin, sabi ng Diyos, higit pa dyan sa iniisip mo, higit pa dyan sa pinapangarap mo at pinipipray mo, ang pwede kong gawin pagka ikaw ay nanangan, lumafate, kumafate ng mahigpit. Okay? And I would like you to see this, okay? You can finish what God's plan for you sapagkat may tutulong sa iyo. Okay? No, isang gabi, pagdating ko galing sa Butuan, mga around 9:30, may dumating sa bahay. Oh, ano ginagawa mo rito? Isang abogado? Nasa isang magandang posisyon. Sabi niya, Pastor, kung hindi po ako Kristiyano, kung hindi nyo kami naturuan, kung hindi ako natuto sa tinatawag na character trait dito, baka tinaob ko na ho yung mesa sa ginawa sa akin. Sapagkat ako po nagbigay ng papeles at binato sa mukha ko, abogado ho ako . Tapos dun ho ako empleyado. Sa unit na yan ng gobyerno. Tapos gaganyanin ako. Sabi ko, no. You don't ask, why is this happening? You ask, Lord, what are you teaching me? Okay? Tapos pastor yung anak ko. Okay? Tinoob yung silya namin, natamaan yung paa ng anak-asawa ko, durug yung hinliliit. Sabi ko, ano tinuturo ng Panginoon sa iyo? Okay? Ang tanong, what is God teaching me? Okay? Lumaki ka dito, nag-aral ka, nakalimutan mo yung mga pangako mo. Tutugtog ka lang kung kailan mo gusto. Okay? Uunahan mo ang Diyos. Mali . Okay? Sabi ko, titignan ko kung anong pwede kong gawin. Sabi ko, nung last week, meron akong pinakilala sa iyo, tinanggap ka, inasikaso ka, kanya lang, ayaw niya makialam. Sabi ko, titignan ko. Kanina, sabi ko sa kanya, nag-text na, magpadala ka ng hinihingi niya. Salamat po, Pastor. Sabi ko, matuto ka na. Sabi niya sa akin, Pastor, napansin ko, pupunta lang ako pag may problema ako. Sabi ko, napansin mo yun?
Pero maganda na rin na pumupunta ka kasi may problema ka. Okay? Pero kako, pag-aralan mo, bakit ka nagkakaproblema? At ano man mangyari sa iyo, maalis ka man dyan sa posisyon mo, abogado ka pa rin. Doktora pa rin ang asawa mo. Okay? At hindi ka pinakakawawang tao. Ang kailangan lang matuto ka. Bakit pinahintulutan ng Diyos yan? There were people that needed to be helped. Tandaan mo to ha? May mga taong dapat tulungan. Ang tanong, paano ka tutulong kung ikaw mismo lugmok? Paano ka magbibigay on an empty cup? Paano ka magiging blessing if you are not being blessed? You see? There were people that needed to be helped. There are lives that needed to be touched. Sinong ihipo dyan? Tayo. Tayo. You see? Kanya nga nung Tuesday, I'm supposed to leave at kahapon. Sabi ko, aabutin ako ng 8:00, meron akong Bible study. Sa mga member nating pulis na nakadistino kung saan-saan. Then mamaya sabi niya, Pastor, may sasama po sa atin, si Teniente Frias. Sige. Sabi ko, saan ka nakadistino? Sa Mindoro po, Oriental. Kasama kayo ni Adrian. Opo. Dadaan kami dyan, pupuntahan ka namin, aayusin natin to. Then he gave his life to the Lord. And we have a wonderful time last night. Okay? Talking about you and the problem of sin. Ano pagkakaiba ng kasalanan mo before you accepted Lord, at ano pagkakaiba ng kasalanan mo pagkatapos mo tanggapin si Kristo? See? At naintindihan lang, maganda yung diskusyon namin. Ang tanong ko, sino ang gagawa niyan? Tayo mga ligtas. Simula nung maligtas ka, simula nung sumunod ka sa tubig ng utyo, ilan na ang naakay mo? Ilan na naidagdag? Ilan ang inaalagaan natin? You see? Ano ang ginagawa natin? The Lord allowed that people that will come across your life will be helped and lives that needed to be touched. Ang ihipo niyan tayo. Huwag tayong magyayabang. Alam mo kung bakit? God resisted the proud. Pag nagyabang ka, hindi ka na maturuan, hindi ka na masabihan, hindi ka na masita, ay sinasabi ko sa iyo, may paglalagyan tayo sa Diyos. I have never seen any person who disrespected the office of the pastor or any person who are in the office na naging maganda buhay na. Sayang lahat yan. Okay? Lahat ng pinagtipunan mo, kung halimbawa ikaw, Dan, nagsimula ka, young as you are, ikaw, Johan, ginawa mo, inayos mo, at the end of your life, magre-rebelde ka, sayang. Lahat yan guguho. Lahat yan mawawasak. Jesus said, I have finished the work that God has assigned to Him by the Father. Ano sabi ng John 17:4? I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Tingnan mo ha, maluluwalhati natin ng Diyos, hindi pag nagsimula ka. Kung hindi sinimulan mo, tinapos mo, at naihandog mo sa Diyos. Sabi niya, naluwalhati ko ang Diyos kasi tinapos ko yung takbuhin ko. Okay? This is John 17. Okay? John 21, natapos. Ibig sabihin, ilang chapters pa, sabi niya, tinapos ko na because He's ready to die on the cross. Okay? God has assigned a work that only you can fill. Okay? May trabahong ikaw lang ang gagawa. Kanya nung ako'y member pa ni Pastor Fajardo, I always remind myself, hindi ako pastor dito, si pastor. Kahit ang dami kong suggestion, pag hindi gusto ni pastor, hindi ko igigit yun. Bakit? Hindi naman ako mananagot siya eh. Ba't ko igigit yung gusto ko, hindi naman ako pastor? Pag sinabi ko sa kanya, pastor, maganda po ito. Ayoko yan. Okay. I don't mind it. It is his call. It is his leadership. Sasabihin ko, kanya nga nung misa, nung namawin ko si Malo, sabi ko sa kanya, hindi ho ako pastor doon ha. Dala-dala ko yung picture ni pastor. Ito po yung picture ni Pastor Fajardo ha. Hindi po ako pastor dito. And every time na magbibisita ako sa mga member, pinabibisita po ko yun ni Pastor Fajardo. Okay?
I represent my pastor. You see? Ayan si Malo, you asked her. Nung nawin ko siya, sabi ko sa kanya, ako nagdala sa iyo, pero member ka ni pastor, bunga ka ni pastor. Hindi kita bunga. Ako lang ang ginamit. Are you with me? I am not entitled to say, ito akin to, ito. Ako yung ginamit, okay? Pero hindi ko member yan. Member ni pastor. Because the Lord said, He added to the church daily. I know where I stand. Okay? Kung may contribution ako, kung napaganda yung young people, napaganda yung reapers, napaganda to, it's not mine. Nung dumami yung Zone 12, it's not mine. It was His leadership on me. I am there. God has assigned a work for me. I am unique. Listen, nobody can take your place. Okay? At yung time na dapat nagugulin mo sa pagsiserve, God said, kailangan kita sa ministry. I need you in the kingdom. Time can be your tool. But it also can be we can be a slave of time. Kasi nagra-rush ka eh. You see? Kaya ginawa ko, mindset ko noon, school, trabaho, church. Pero habang nasa school, ako yung misyonaryo ni pastor sa school. Ako yung misyonaryo ni pastor sa Napocor. Ako yung misyonaryo ni pastor sa Sprague. Araw-araw, lagay ako ng lagay ng gospel tract. Sabi nga nung nagatid sa akin na butuan, sabi niya, Pastor, ako po yung kasama niyo nung last time nagpunta ka rito. Oo, kasama niyo si Major. Oo. Sabi niya, naalala mo, Pastor, yung babaeng pulis, nung mapakinggan ka dyan sa loob, anong ginawa? Inubos yung ganyang kakapal na gospel tract, binigyan lahat. Bakit? Eh sabi ko, na-rebuke siya nung nag-preach ako eh. Oh. Na-rebuke siya. Sabi ko, maglagay ka ng gospel tracts. Listen. Even so, times amazingly fair and forgiving, no matter how much you have wasted in the past. Sinayang mo, you still have today. Pwede kang bumawi. Naalala mo yung parable ng Panginoon? Sabi doon sa isang tao, can you work with me? 8 o'clock ngayon. Sige po. Nung makita ng Panginoon na hindi kakayanin, kumuha siya ng 10 o'clock. Will you work for me? Wait, rate natin. Sige po. Then mami ang konti, alas 12, can you work for me? Opo. And then alas 2, can you work with me? Opo. Alas 3, alas 4, at 4:45. Nagtrabaho pa rin. Aba, nung sumweldo, binigay ng Panginoon, yung sweldo nung 15 minutos, pareho nung nasa taas. Sabi nung nasa taas, yung alas 8 nagsimula, para namang unfair. Bakit unfair? Eh ako yung alas 8 pa nagtatrabaho. Tapos pareho lang kami nagsinweldo ni Re. Ano sabi ng Diyos? Hindi ba pumayag ka? At bakit mo ako kukwestiyonin? Ako, Panginoon. What is the lesson there? Okay? When it comes to serving God, lahat tayo pare-pero. At sa tingin mo, huling, parang wala na. Sinayang ko yung oras ko. Ilang edad mo na, Alberto? 44. Ngayon ka lang last year ka lang na-save, tama? 2025, tama? So 43 years, namuhay ka sa mali. Am I right? Hindi sayang yun eh. Kasi buhay ka pa ngayon. Ayun me? Joseph, kailan ka tumanggap sa Panginoon? Ilang taong ka? 40? Ilang taong ka nung tinanggap si Kristo? 49? 49? 49. Kung 49 ka, ilang taon siya? 50? 69? 9 years ago. Oo. Pero hindi sayang yun eh. Kasi you still have today. Tama? Ito nga sinasabi ko madalas, sinayang na natin ang kabataan natin, sinayang natin yung unang panahon natin, tapos what you have today and tomorrow, hindi mo gagamitin. Merong isang atheist na sumulat ng isang aklat. Ang author ay si Craig Groeschel. Honestly, masakit basahin. Pero hindi harsh yung salita niya.
Kundi parang, pag binasa mo yung kanyang libro, parang tinatapi ka sa balikat, ikaw yan. Okay? Ikaw yan. O kaya naman, pag tinignan mo, parang ako to ah. Ano sabi ni Craig Groeschel? Sabi niya, yung atheist, naniniwala ka kay God, pero nabubuhay ka na parang wala siya. Plano mo, gusto mo, saya mo, syota mo, pera mo, oras ko. Atheist ang nagsulat yan. Okay? Sabi niya, Christian ka sa title, atheist ang lifestyle mo. Pag naipit ang kamay mo, magmumura ka. Pag wala kang answer prayer, magwawala ka. Okay? Pag hindi nakuha yung gusto mo, magtatampo ka. Sabi niya, church-going ka, worship singing ka, verse quoting ka, naglalagay ka pa ng mga post mo. Pero pagdating sa desisyon, sa relationship, priorities, mukhang si God option lang. Tinagalog ko na lang ha, kasi duduguin ang ilong pagka in English eh. Okay? Mukhang option lang siya. Hindi siya authority. Nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, di ba nung young people ako, inalok ulit ng alak, tumindig ako sa iyo. Sabi ko, hindi ko na pwedeng inumin yan. Okay? Kasi ligtas na ako. Sabi nung kainuman ko, ibubos ko sa ito. Sige, maliligo na lang ako. Tanong ko, kaya mo ba? Dahil kilala nila ako. Sabi niya, simula na pumunta ka dyan sa baptism, lit-lit lang naman yan. You see? I stood on my ground. Okay? Isa lang talaga hindi ko mag-give up eh. Yung team ko sa basketball. Pero may laro sila ha. Okay? 2-2. Okay? Ngayon ang laban nila. Pero sabi ko nga, nung makita ko, sabi ko, Pastor Vic, San Miguel ka rin? Oo. Ako, tsaka si Pastor Benny, San Miguel din eh. Pero kako, yung San Miguel sa akin, yung SMB, hindi yan San Miguel beer. Sarap maging Baptist. Sabi niya, parang lumulusot ka lang ah. Sabi ko, yun na lang ho talaga kasi yun lang ang team ko eh. Pero hindi na ako nainom. Okay? Ang tanong ko sa iyo ito, sa decision mo, sa relationship mo, sa priorities mo, is God an option or siya yung authority? Isa sa pinakamagandang tanong sa libro na yan. Do you really believe in God? Or do you just believe God exists? Kasi kung nag-exist ka, kikilalanin mo yung Word of God. Kikilalanin mo yung authority. Okay? Na inilagay ng Diyos sa atin. Hindi ka lalaban yan. Bakit ko nasabi ito? Kagabi may kausap ako, sabi ko sa kanya, Bok, hindi ganyan ang tamang pagtrato sa senior pastor natin. Hindi pambira, 45 years ko siyang kasama, tapos ito gagawin sa akin. Sabi ko, matanda na yan. Don't. Lahat nung nagawa sa iyo, nakalimutan mo. Kung paano kayo nalagaan for 45 years. Sabi ko, lamang ka lang sa akin ng 3 years eh. Dahil 2 years. 42 years ako, nakasama ko yung pastor ko eh. Ikaw 45, okay? 2 years lamang naman sa iyo. Tumitingin ako sa iyo. Tinatawag kitang kuya. Alam mo, sabi ni Craig, marami naniniwala na totoo si God. Pero hindi siya sinusunod. Sinasabi daw ng Kristiyano, God is first. Pero siya yung last sa schedule. Kanya nung binabasa ko, sabi ko, pambihira ah. Parang patama to sa amin ah. We say we trust God. Pero takot na takot tayo sumunod. Pag binigay ko itong commitment ko sa first one, pag binigay ko itong commitment ko sa vision, baka kapusin ako. Baka hindi mangyari. Oh. Ang tawag dito ng libro, functional atheism. Meaning, Kristiyano ka, pero sa function mo, atheist ka. Isipin mo kung nandito yung author na to, at siya magbabasa sa atin, sampal sa atin to eh. Okay? Hindi mo dininay si God sa bibig mo, pero dinidinay natin sa buhay natin.
Okay? At tinamaan ako doon sa kaisipan na kanya sinulat. Sabi niya ganon, kung hindi nagbabago buhay mo, baka hindi ka sumusunod sa Diyos na buhay. What does it mean? Kung malandi ka dati, malandi ka pa rin ngayon, hindi totoo ang Diyos. Kung nagnanakaw ka noon, ngayon nagnanakaw ka, hindi totoo ang Diyos. Kung palaway ka noon, palaway ka pa rin ngayon, hindi totoo ang Diyos. Kung ikaw ay bakla at ngayon bakla ka pa rin, hindi totoo ang Diyos. Kung ikaw ay tomboy at ngayon tomboy ka pa rin, hindi totoo ang Diyos. You see? Hindi sapat ang alam mo, sabi niya. Hindi sapat ang church attendance. Hindi sapat ang Christian level. Ang tanong, may obedience ka ba? Isipin mo, atheist ang nagtatanong. May surrender ka ba? Kung totoong ang pananampalataya, may bunga, may transformation, may cost. Kung walang pagbabago, baka hindi faith ang meron ka, habit. Well, when I read that book, I said, wow. Wow. Sinasabi nung libro, hindi ka pwedeng pumili ng parte ng Christianity na gusto mo. Hindi pwedeng sabihin mo, I believe in grace, pero ayaw mong mag-repent, ayaw mong magpatawad, ayaw mong magkaroon ng pakikipagkabati sa mga taong nagkaroon kayo ng problema. I believe in blessing, pero ayaw ko ng obedience. I believe in heaven, pero ayaw ko ng holiness. Sabi niya, Jesus is not a hashtag. Hindi siya aesthetic, hindi siya pang post lang, either siya ang Lord ng lahat or hindi siya Lord of all. Nung makita ko to, sabi ko, sampal sa amin to mga Kristiyano, lalo na sa mga Baptist. I ask you, do you want to be used by God and to be closer to Him? At my age, I'm 62. Sabi ko, Lord, I don't know how long will I stay, but I'm gonna want to serve you. Do you want to be used by God to be closer to Him and to other people? Huh? Then we don't drift into good things. Hindi ka dapat inaanod lang papunta sa Kanya sa paggawa ng mabuti. We must be intentional. Sasadyain. Whether conveniente tayo o hindi, sasadyain. Babasahin ang Bible. Hindi lang babasahin, i-apply. Hindi lang i-apply, i-memorize. Aalalahanin. Bakit? Kasi pag nasa trabaho ka na, nasa kalye ka na, nakaharap ka na doon sa kagalit mo, nakaharap ka na sa nakiniinisan mo, pag wala yung Word of God, ay siya. We need to set some goals. We need to commit working toward them every day. Kahapon, kumakain yung mga kasama ko. Pastor Butch, Ate Nel, Pastor Emerson, si Juvie, si Dong, si Jel, si Pastor Godwin, andun si Dante, tsaka si Robert, si Pastor Freddy, at tsaka si Christy. Sabi niya, Pastor, naghanda kami ng pagkain. Mga produkto po namin to, hinuli po sa palaisdaan ko. Ang gagandang bangus, tilapia, at saka yung alimango na pagkalaki-laki, na mataba. Yun talagang may laman, hindi yung pag binuksan mo, hangin. Sabi ko, it's not my time to eat. Tol, kain ka na lang. Sabi niya, baguhin mo, lagay mo sa relas mo, alas 12 na ng gabi. Kumain lang kayo, I'm okay. I'm just okay. May buro. Paborito ko yung buro Oh. Noong una, ayaw kong kumain yan dahil tingin ko, parang suka ng pusa. You see? Pero nung matikman ko, masarap pala. Doon yung mustasa, doon lahat. Tapos sabi ko, ito ba yung lugar mo, Christy? Opo. Hanggang doon po yung property namin, Pastor. Sabi ko, salamat ha, pasensya ka na ha. Hindi ako talaga nakain ng tanghali. Baguhin mo na lang. Dati tanghali ako nakain. Pinabago ni Pastor Fard at ni Pastor Benny, sinunod ko sila. Ngayon, babago nyo na naman. Malilito na system ko. I have to stick. I'm just happy seeing you, busog kayo. Okay?
Ang tanong ko sa iyo, yung goal mo, nangako ka last December may tatapusin ang first fruits. Paano mo matatapos yan kung wala kang goal to do that? You see? We were created to become like Christ. So let us use Christ as the model. Not Joey Sauco, not Eric Fardo, not Benny Abante, but Jesus. Yun ang ating sukatan. You see? Siya yung ating model. Siya yung ating titingnan. Siya yung ating titignan. But of course, we cannot see Him. So we are looking for people that exemplify the life na nag-model ng ganyang klaseng pamumuhay. Listen, the Bible says, Jesus grew in wisdom. I ask you, mas matalino ka ba ngayon o kagaya pa rin ng dati? Are you still making stupid decisions or foolish decisions? Pangalawa, stature. Sakitin ka ba ngayon o malusog ka? Okay? Alam mo na, mataas ang blood pressure mo. Kumain ka pa rin ng crispy pata. Kumuha ka pa rin ng chicharon. Tama? Grow in favor with God. I ask you, are you closer to God now? Do you claim His promise? Do you know Him much? And with man, mas marami ka bang kaaway ngayon o kabati? Hindi ba dapat pagka mayroon kang nakaaway dati, dahil nakilala mo na Panginoon, the Lord forgave you, the Lord showed grace, then we need to do that to others. You see? Namatay yung isang tao just recently that he even made a group of pastors just to attack me. I don't fight him back. There was a time that he was a speaker somewhere in the south. Tinawagan ko yung pastor, sabi ko, Tol, may speaker ka? Hindi, Tol, ano lang to? No. Tinatag ako. O mag-ingat ka, ha? Hindi. Ang ibig siya mag-ingat ka, diabetic yan. Pag may nangyari dyan, ako bubunod. Bakit? Tropa tayo eh. Okay? Alagaan mo. Ano ibig sabihin, Tol? Padadalang kita ng menu ng mga diabetic. Really? Yeah. Pinadala ko. Di nung kumakain na yung pastor, sabi niya ganon. Alam mo, Brother June, sarap ng pagkain ha. Akma sa akin. Paano mo nalamang diabetic ako? Tatapatin kita, pastor ha. Tinawagan ako ni Pastor Sauco eh. Si Joey? Oh, ano sabi? Alagaan daw kita. My flesh wants to fight. My flesh wants to curse him. My flesh wants to backst him and kick him. But I have to tell myself, Lord, anak mo na ako eh. I want to be intentional. Nung malaman niya yun, Monday pagkagaling sa General Santos, pumarine. Bumusina. Sabi ng mga men, Pastor, andiyan po si Pastor. Yeah, I know. I expect him. Pupunta ako sa lounge. Ba't mo ginawa yun? Sabi ko, ba't di ko gagawin yun? Baka sa Diyos ka. Kung sa Diyos ka, may problema na ako. Sabi ng Acts 5:38, tignan mo, sabi ha, kung hindi sa Diyos yan, sabi ni Gamaliel, hindi magtatagal yan. It will come to naught. Mawawala ng saysayan. Pero sabi ng Acts 5:39, okay? Pag sa Diyos yan, hindi mo pwedeng itapon yan. Matatagpo ang kapang lumalaban-laban sa Diyos. Sabi ko, anong kapasidad ko na alamin kung sa Diyos ka o hindi? I will not play games. I would rather obey and submit and say, I'll treat you right. You see? Nung nakaraang spiritual leadership, may nakita akong isang tao. Sabi ko, di ba ito pangalan mo? Hindi po. Ikaw yan. Di ba? Hindi po. Ikaw yan. Di ba? May papakita lang ako sa iyo. Ito yung chat ninyo lahat. Okay? Pinadadala sa akin. Hindi po, nagkausap na po kami. Alam ko, sinabi sa akin,
Pero gusto ko lang makita mo, matagal na kitang hinahanap. Kasi gusto kong makita mo, alam ko lahat ng pinag-usapan nyo, paano nyo kami nilapastangan. Pero I'm not fight you. Dahil sa harap mo, buburahin ko to. Dahil I'll free you. Gusto lang kitang makaharap. Gusto ko lang malaman mong alam ko. And I'll delete this in your face. Thank you po. Then all of a sudden, nagkaroon siya ng problema. Nawala siya sa ministry. Nagsimula ulit ng mission. Sabi ko sa kanya, are you starting a mission? Opo. I'll support you monthly. I ask you, ano trato mo sa kaaway mo? Anong trato mo sa hindi mo kasundo? Saan ang basto sa'yo? Saan ang away sa'yo? Saan ang insulto sa'yo? Saan nagpalat ng kahirian mo? At ikaw ay binalasubas, binaraot, at tinalbahe. How do you treat them? Do we grow in wisdom? Mas matalino ka ba ngayon? Do you grow in stature? Meaning, hindi tumaba kung di naging mas disiplinado ka? Do you grow in favor with God? Do you grow in favor with man? You see? Noong isang gabi, may inayos akong problema. Sabi ng pastor doon sa isang mission niya, ikaw tarantado ka, mayabang ka eh. Ha? Nangingialam ka eh. Hinihiya mo ako eh. Lahat. Doon lang ako, nakatingin na ako. Eto, huwag kang sumagot, tipasin mo ako. Sabi gano'n ng pastor, pag nakita kong pinagpala ka, kukwestiyonin ko ang Diyos, bakit pinagpapalang rebelding kagaya mo? I will question God. And I'll resign pag pinakita kong pinagpala ka. Sorry po, pastor, sorry po. Ayaw kita kabayan! Sabi ko, okay ka lang. At least nasabi mo, okay yan, loko yan eh. Then mamaya, lumbas ako. Yung kaalas mag-usap pa tayo. Opo. Tumawag sa akin yung tao. Sabi niya, kamusta? Tapos pinahin ko. Akong bahala. May sasabihin ako sa kanya, pero you have to do it. Ano po yun? Basta. Pinatawag ako. Sabi niya, yan taong yan, lalapit na lumalaban sa akin. Hindi po. Kausap ko po siya. Ano sabi? Salamat po. Pinagalitan niyo daw siya. Salamat po, binulalas mo yung sama ng loob mo sa kanya. At nagpapasalamat siya na kahit na bastos ang ginawa niya sa iyo, hindi tama, hindi ka at di mo siya hiniya. Sabi ko, sinabi ko di ba sa pulpito, huwag mong papanikin yan dito? Sabi ko, nagpapasalamat nga po siya. Ganun ba? Opo. Di ba, pastor? Di ba naging mo? Opo, opo, opo. Kinagabihan, that was Wednesday. Madaling araw, umuwi ako 2:00. Aalis ako na 5:00. Nag-text yung pinagalitan. Kuya, tumawag sa akin ang pastor ko. Mahal daw niya ako, hindi siya galit. Okay, tama na. Ano ba sinabi mo? Ito sinabi ko. Nagpasalamat ka. Pagdating ko sa venue, nakita ko yung pinagalitan, yung hiniya, talagang pinagtaasan ng boses, nandun sa harapan. Sabi ko, ayos kayo Kuya, thank you Umayos ka na. Pagod na ako magpaliwanag sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, pag may nalaman ka, Brin, na may kaaway yung kaibigan mo, susulsalan mong mag-away o pagbabatiin mo? Anong gagawin mo? Mas natutuwa kang magkaaway sila? O matutuwa kang nagkaayo sila? Anong gagawin mo, Ferry, pag nakita mo mayroong isang tao na hindi maayos, sususulan mo, pag-aalabin, o magiging bridge ka to connect two people? Are you growing in wisdom? Are you growing in favor with God and man? Are you growing
in stature. May nilapit sa akin si Hope. Naalala mo, lumapit ka sa akin? Kinausap ko yung sinabi mo sa akin. Sabi ko, ayusin mo yan. Ano gusto mo? Yung tao, lumala ang sitwasyon o naiayos ang relasyon? Why would God bless Bible Baptist Church of Pasay kung tayo mismo, imbis na ayusin natin ang dapat ayusin, nagkakampi-kampihan kayo? Are we growing in wisdom? Yung bang kagalit niya, kagalit mo? Yung kabati niya, kabati mo? O hindi ba dapat doon tayo sa katotohanan? You see? Jesus grew in wisdom and stature and having favor with God and man. What about you? What about me? Do we have a disciplined life? Na pag hindi mo dapat, ayusin natin to. Sabi tuloy ni Pastor Jiho, Tay, in-invite ako ng tao eh. Sabi ko, tumimbre ka muna doon sa lolo mo. Baka pag nakita ka, magalit. At least tumimbre ka. Pero maayos na po sila, no? Maayos na. Pero tumimbre ka pa rin. Text mo. Okay? Text mo. Do you have an organized life? You see? Have you got your life organized and disciplined to the point that you can say no to the things na alam mo nakakasakit sa'yo? Panonoorin mo, titignan mo, inaasar ka. Inaasar ka naman. Napoprovoke ka. Okay? Duman sa wall ko eh. Duman sa wall mo, ba't pinanood mo pa? Ba't tinignan mo pa lahat yung mga sinasabi? Tapos pag natutulog ka, affected ka, affected. Hindi ka makatulog, tumaas ang blood pressure mo. Alam mo, sabi ng Word of God, 1 Corinthians 6:19, hindi mo ba alam na ang katawan mo'y templo ng banal na Espiritu na nasa iyo? At ikaw ay hindi na sa iyo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. What does it mean? The Holy Spirit dwells in you. Kanya alam ng Diyos, ng Holy Spirit, sino yung tinignan mo? Kung nanood ka ng porn, kung natutuwa ka pagka nagsayaw na yung, ano ba yon? Yung sex bomb. Tuwan-tuwa ka na, di ba? Sa opalite. Pag narinig mo tumutog, gumaganong ka pa. Templo, hindi siya magcha-check out. Kung ang computer nati-trace yung algoritmo, ang Holy Spirit naroroon, alam niya. Why would God give you a best handphone kung alam niya yung kabastusan din at meron kang mga nakatagong screenshot na meron kang secret folder? You see? Kagabi habang kami naghihintay ng oras ko sa Bible study, tumawag itong si Jap. Nakita ko rin sabi ko, Ma, tumatawag si Jap, sagutin mo lang dyan. Ayun, kasi pag tumawag dito, tatawag doon, pareho lang yan. I ask you, kung ang problema dati dishonesty, are you still dishonest with your wife? Dishonest with your husband? Pag may tumawag dito, pag nag-text, pumapasok. Sabi ni Ellen, Dad, ano to? Sabi ko, yeah. Kanya nakikita niya sino tumatawag sa akin. Nakikita niya sino nag-text. Why? I need to grow. I need to be disciplined. I need not to repeat my own stupidity. God does not live in a church building. Nah. God lives in you, sa akin, sa atin. God lives in me, in us.
Ang church, kalipunan ng mga tao. An assembly that makes up the church. The church is ecclesia. Okay? Ekkaleo, meaning called out assembly. Lumalabas tayo ng bahay, nagtitipon pag kami pagtitipon. Ginagamit natin ang facilities, ang building natin, as a sacred building to propagate the gospel. But this is not the church. This is the church. Tayo ang church. Ako, ikaw. The real temple is your body, my body. Yet we harm our body by the way we treat it. Alam mo nang hindi mo kakainin. Alam mo nang dapat tulog ka. Alam mo dapat nagpapahinga ka. Alam mo dapat iniinom mo yung gamot mo. Alam mo dapat, you see? Pag inaalok na ako ng mga tao, Pastor, kape po. Tapos na po ako. I only drink 1 cup of coffee lang. Hindi ko na pwedeng ulitin. Kasi dati, adik ako sa kape. You see? Talagang at saka ang kape ko, Johan, hindi yung kapeng 3-in-1. Walang lasa sa akin yan. Double espresso. Doon lang ako. Okay? No sugar, just double espresso. 2 shots. Talagang, ko yun, nakakatulog ako doon. Kanya lang, pag matanda ka na, Mel, nainom ka ba ng ng maintenance mo. Pag umiinom ka ng maintenance mo, yung iniinom mo, pinaluluwag ang ugat mo. Okay? Pag uminom ka ng kape, pinasisikip ang ugat mo. So, paano ka gagaling? Kung umiinom ka ng gamot, pinaluluwag, iinom ka ng kape, pinasisikip. Are you with me? That's why I have to tell myself, nah. Uminom na ako ng kape kaninang umaga. Addict ho ako sa kape. Okay? Pag tinanggal mo yung dugo ko, kanya ako hindi na pwedeng mag-donate ng dugo Kailangan ng type, hindi na AA. Dapat type double espresso, DE. Okay? But I have to tell myself. Pag nakikita ko yung kapehan na binigay sa akin ng mga anak-anakang ko, sabi ko, ting umaga ka lang ha. One time. Okay? Hindi na pwede kagaya ng dati. Bakit? Nagme-maintenance na ako. You see? Are you harming your body the way you treat it? We're not growing. We're not improving. The worst thing is this, stagnant tayo. Then why would people hire you? Why would people get you into their company? Okay? Will you be a problem solver in their company? Pag kinuha ka ba nila, gaganda yung kumpanya, giginhawa? You see? When I was working, I was not thinking about my salary because my job is to make the company big. My job is to solve their problem. We are a problem solver. My God is the one that will bring me the blessing. As I give back to Him, yung natanggap kong blessing, tatanggalin ko yung tithes ko, offerings ko, lahat, ibabalik ko sa Kanya, and let God bless whatever I have. I don't look for a job for a money na. I look where I can be maximizing the efficiency ng time, talent, and treasure na binigay niya sa akin, pagagandahin ko yan. Kanya nung mag-resign ako, ayaw tanggapin ni Billy Reno. Bakit? You're the only guy that who can do this. I said, I'm sorry. My pastor would like to put up a school, so I want to be there. You see? Ang realidad, ano ang realidad sa iyo? Ano ang mga kadramahan natin sa buhay? Kasi iniwan ako Kasi yung mahal ko sa buhay, iniwan ako. Kasi niloko ako ng kaibigan ko. Nagtatrabaho, nagtayo ko ng negosyo, wala namang nangyari. Nagpapayat niya ako, wala namang nangyari, lalo pa akong tumaba. Ang daming madadramang tao, kasama tayo. Pero marami rin mga kilalang Kristiyanong masasaya. Ang prinsipyo nila, buti na lang nalugi ako.
Bakit? At nung nalugi ako, natuto akong maging kung ano maging malapit sa aking Diyos. Pag Kristiyano ka at mahal mo ang Diyos, lumalago ka sa mind, stature, favor of God and man. Ano man ang mangyari sa iyo, hindi ka matataranta. Kasi alam mo, magiging closer ka sa Diyos. Di ba sabi ko sa inyo, paano mo malalaman ang Diyos nagpapagaling kung hindi ka nagkasakit? Paano mo malalaman ang Diyos magpo-provide kung hindi ka nalugi? Kung hindi ka nawalan ng pera? Paano mo malalaman na ang Diyos ay kapayapaan kung hindi ka nagkaroon ng matinding pagsubok at hindi ka nagkaroon ng matinding mga kaguluhan sa buhay? Ano sabi ng isang taong lumalago? Natuto ako magpakumbaba, mag-pray, maging faithful sa pananambahan. Bakit? Nadapa ako eh. Pinalo ako eh. Nalugi ako eh. Nagkaroon ako ng magandang opportunity sa buhay. Bakit? Lalo akong lumafate at kumafate ng mahigfate. Are you more disciplined now? Are you more closer to God? Are you more wise? How is your relationship? Ano ang dapat nating sabihin? At ngayon, mas maganda ang buhay ko. Buti lang niloko ako, buti lang inapi ako, buti lang iniwan ako, buti na lang nagkaroon ako ng ganyan. Kung hindi ko makikita na ang Diyos palang kailangan ko. Kung hindi ko malalaman ganyan palang asal niya, hindi ko malalaman na ganyan pala siya magtrato sa akin. Ano ang point? Mindset. Mindset. Ang tanong ko lang, yun bang mindset na meron ka? Nakakatulong mapalapit ka sa Diyos o mapalayo? Yung mindset ba na meron ka, natututo ka maging dependent sa Diyos? Pag may nangyaring hindi maganda. You see? Pag meron kang bagay na gusto mo na hindi mo nakukuha. Tapos pag may nakita ka mga tao, sabi yun isang araw kay Pastor Larry Tol, congratulations. Bakit? Pumasa si Elden. Ha? Oo. Nag-post na ako tinag kita. Sabi ko sa kanya, remember? A year ago, galit na galit ka. Dahil nakipag-boyfriend, nakipag-shota, hindi ka inimbitahan, nagpakasal. Ano sabi ko sa iyo? Don't mind. Yaman siyang bumalik. Kausapin mo sa office, ito gawin mo. Naulog. Dalawa na silang abogada. Magkapatid. Yan, pag nakikita ko ako si Elden, sinasabi ko sa kanya, Elden, that's not the Elden I used to know. That's not the Elden that always wanted to take pictures of me. Ngayon, kasama yung anak mo, kasama yung husband mo, okay? Get back with God. Sabi niya, thank you, Tol, hindi ko matututunan to kung di mo ako tinuruan. Kilala kita. Napipikong ka na eh. Don't. You see? Yung bang mindset mo natututo kang mag-grow? O sasabihin mo, bakit silang lagi? Bakit ako wala? Ba't ako pagod na? Sila pa easy-easy lang. You see? May tumawag sa akin, Pastor, can you help me? Why? Naalala mo? Tinulungan kitang bumili, magbayad do sa... May kaibigan ako kasi. Binigyan kita ng pambayad sa piano. Yeah, oo. Alam mo, Tol, may tumawag sa akin. Pinadalan ako ng $160,000. Woo! Congratulations! Tol, paano ko padadala rito? Hindi mo pwedeng badalhin yan. Money laundering yan. Laki niyan. At galing ka sa stage, pupunta ka, $10,000 lang. Sabi niya, paano natin madadala to? May tatawagan ako. May kilala ko. Talaga? Oo. Kaya lang, you have to humble yourself. Sige po. Di nakita kami. Noong Monday, sabi ko sa kanya, dito ka na? Opo. Anong gusto mong i-withdraw? Dollars o pesos? Pag pesos po,
9 million yan. Hahatakin mo sa maleta. Baka kala si Bryce ka. Dollars na lang po. Sige. Sabi ko, bigyan mo na lang siya. Sabi ko, sige, instead na $158,000, instead na 160, 158 na lang. Bigyan mo na siya. Basta bakit? Service fee. Nakuha mo yung $158,000. Okay na yun. Thank you, ha? Sabi ko, saan ka bibili ng property mo? Doon po, nakuha ko. Diyan ang fault line. Bahain yan. Marikis. Lugi ka dyan. Kanya binibenta sa'yo ng 9 million yan. Pray ka lang. Saan ka dadaan? Bakit po? Hold upin kita. Tatawagan ko yung mga tropa. Antayin nyo, ha? Nakatama raw siya. Ha? Nakatama raw siya na kulay puti. Itong plate number, ha? Kasama niyo anak niya, ha? Tol, grabe ka. No. Sabi ko, tinulungan kita, ha? Pa-hold up kita. Pagdala niya nung hapon na yun, nung Lunes, 9 million. Tanong, kung may kaibigan kang ganyan, anong iisipin mo? Bakit siya? Hiniwalay niya ng asawa yan. May problema nga siya. Ito nga yan, ito. Tapos ako, faithful ako. Are you with me? Kailangan ba masaya lang kasi ikaw ang tumatanggap at iba tumanggap, hindi ka pwedeng sumaya? Amen? Kailangan ba ikaw lagi pinagpapala, pagka iba pinagpala, hindi ka na pwedeng magsing masaya? Can you not be a help to others? Am I right? Kailangan ba laging tayo? And told, thank you, ha? Ayun. I'm here to help. Okay? Okay ka na? Opo. Sabi ko, nagtanong na misis ko, nasan ako? Bakit? Kanina pa ako lumapag sa airport, 4:00. Anong oras na? 7:00. Okay? 7:00 na ng gabi. Okay? Sabi ko, duling-duling na ako. Bakit maaga yung flight ko? Kanya lang malayo. Sabi ko sa isang pinuntahan ko, bakit pag ako ang nagpipreach, may love gift kayo ng mga pink salmon? Pag kayo nagpreach, wala akong natatanggap sa inyo. Di-deliver ko pa, ito po sa inyo, tuwan-tuwa siya. Sabi, thank you, ha? Sige po, okay lang po yun. Okay? I ask you, ano mindset mo? Kung ano programa mo sa sarili mo, yun ang makikita mo sa mundong ito. Yun ang lalabas sa my day mo. Yun ang lalabas sa mga post mo. Yun ang lalabas sa bibig natin. Inaapi ako, kawawa naman ako. Halimbawa, ang mindset mo, isa pang mahirap ka ngayon. Di ba? Nakikita mo lahat, puro kahirapan. Di ba? Pero mo, nag-aral ka ng karate, di ba? Paano ka magkakarate sa LRT at MRT? Di ba? Nakapila ka sa MRT, di ba? Nakapila ka, di ba? Anong buwan nga sa'yo? Dali lang, ha? Mamaya na. Pagdating natin sa Guadalupe, pag lumuwag na, ha? Di ba? Ganun ko pa. Traffic! Ang daming tao! Right? Ano mindset mo? Ha? Kahirapan. Pipila na naman ako ng umaga. Tatakas na naman ako. At siksikan dyan. Nung umalis kami, papunta ng Tuesday. Punta kami ng Pampanga. Paglabas pa lang namin dyan, hindi nagalaw. Puro truck. Sabi ko, ba't puro truck? Hindi talagang dami kong iniisip. Ba't puro truck? Yung lahat ng lane, occupied, yung dulo lang paano ka lalabas papunta doon sa dulo? Tapos nagbiblink-blink pa, sabi ni Dante, parang may naiwan tayo. Pastor, ngayon ako nababa. Bakot? Sinara ko yung likod ng BM. Di pagkatapos doon nakita, ba't puro truck? Dami kong tanong pero wala ko sinabi. Pwede sabihin, bakit kayo naglabasan? Pagdating ko doon sa Pampanga, sabi ko, tol, ang dami talagang truck eh. Ano oras ka ba umalis? Ganito.
Ay, labasan ng truck. Hindi nga. Alas 10, labasan ng truck. Naku, kuya, Manong, thank you. Bakit? Ang dami ko nang iniisip. Gusto ko nang mag-post. Gusto ko nang magalit. Yung pala naman ako yung tanga. You see? Hindi ko na pa bakit ang daming truck sa EDSA? Hindi ko magalaw. Yung pala naman, wala nang nilift na yung van pag alas 10 hanggang parang alas 3 yata yun. Okay? Ako pala, ayun Ako pala ang mali. Buti hindi ako nag-awa. Hindi ako pambira, kayo sinakop nyo lahat. Talagang dikit-dikit. Alam niyo kung saan kami dapat iikot? Sa ilalim ng Magallanes. Pumunta pa kami ng EDSA, Forbes Park, nag-U-turn sa Betron, kumaliwa, papunta rito, pagbaba namin, traffic pa din. Sabi ko, ba't puro truck? Yung pala naman window hour. Isipin mo kung nang away ako, Joy. Kung bumaba ako, nagganyan-ganyan ako, sasabihin ng mga tao, tignan mo itong pastor na ito, Bobs, 130, 130. 80. Window out. Ayun Buti na lang, na-control ko. Pagka ang isip mo kahirapan, puro kahirapan makikita mo. Kanya mahirap tayo. Kung ang mindset mo naman, puro favor ng Diyos, grace and mercy of God, blessed mindset, abundant mindset, ang makikita mo lahat opportunity from God. Ang makikita mo favor of God. Ang makita mo mercy of God. Ang makita mo grace of God. Ang makita mo opportunity. Ang makita mo kahit walang isno sa Pilipinas, may opportunity. Mababait pa rin ang mga tao. Napakaganda. Okay? Kasi malaya tayong manambahan. Ang tanong ko, ano mindset mo? Kahirapan, blessed. Tanong ko sa inyo, ano mindset mo sa February 4, 5, 6? Nawalan ka ng pera kasi magbibigay ka ng pagkain, mapapagod ka, panikpanaog ka, maghuhugas ka, magluluto ka, mamamalengke tayo, maglalagay tayo ng mga, you see? Ano mindset mo, Betong, nung inutusan kitang magpintura? Pambira to, dinalaw ko lang yung mga kapatid, mga anak ko uutusan pa ako magpintura. Yung ba mindset mo? Subukan mo. Tatawagin ko si Gay. Gay, dalawin mo si Betong. Isama mo si Jenny. Yung ba mindset mo, Betong? O mindset mo, ngayon na lang ako mapakinabangan ni Pastor Tama? Babalik ka ba para magpintura? Kailangan tang bayaran? Hindi, di ba? Hindi. Oh. You know what I'm saying? Hindi ba magandang makita ng apo mo, ng mga anak mo? Am I right? Yung tatay ko, nagsiserve, gumagawa. Ang di ko lang maintindihan, bakit dilawan? Bakit dilawan, ha? Pag-usapan nyo, ha? Tignan nyo, ha? Buti na lang, isang pahid pa lang. Pagdating ko, sabi ko, nagpalit na ba tayo? Hindi ba? No, kidding aside, tinignan ko lang. Sabi ko, lagyan mo ng second coating, okay? Ang tanong ko sa iyo ito, pag nautusan ka ba, kawawa ka, o blessing na mag-serve? Ayun me? Ang mindset ko since 1983, pag sinabi ni Pastor, unahin mo to, blessing yun. Pagdadrive ko siya, tuturuan ko yung tao, pupunta ako. Pero mo sabi niya, pumunta ka dyan, mag-preach ka. Pagpunta ka doon, ba't ka nandito? Ako po pinili ni Pastor. Wala, umuwi ka, ito 50 pesos. Di ba okay lang po? Kuhin na lang po ako. Sabi ko, isang araw, kakailanganin mo ko. Na-split ang church niya, nilapitan ako, sabi ko, kita mo, kung pinahintulutan mo ako magsalita, nung bata ako, walang ganyan sa iyo. Ano ang mindset mo? Are you growing in wisdom, stature, having favor with God and man? Ang pagiging blessed at favored dahil sa Diyos, hindi yan dahil sa dami ng pera mo. Hindi yan sa ganda ng tinitirhan mo. Kahit simple lang ang bahay mo, simple lang sakyan mo, favored at blessed ka. Bakit? Pwede mong maintindihan at maisip na blessed at favored ka ng Diyos at ginagamit ka ng Diyos kasi nagdadala ka ng kaluluwa. At inaalagaan mo yung mga pastor na magsiserve at nagsiserve, nagsusuko ng buhay para mag-alaga ng kaluluwa. Ginagamit kang mag-alaga ng kaluluwa para sa ubusan niya. Yun ang blessed
Ano may marami kang pera, maganda sa sakin mo, walang kaluluwang nasisave dahil sa'yo. Saan ka napapagod? Traffic. Saan ka napapagod? Napagod ka na ba mag-akay ng kaluluwa? Napagod ka na ba mag-soul winning? Napagod ka na ba? Tabasa ka na ba ng ulan? Oh, this coming 4, 5, 6, mapapagod tayo. Will you be here? Will you help? Kayong nanonood sa online, nag-post na ako ng mga pictures ha. Yung iba sa inyo wala. Tinek ko na kayo ha. Pag wala pa kayong picture sa Sunday, ha? Gagamitin ko yung picture yung nakita ko nung mga bata pa kayo. Nung mga bungal pa mga ngipin nyo. Nung hindi pa maganda mga nguso nyo at mga ilong nyo, hindi magaganda. Yun ang gagamitin kong pang-greeting sa inyo. Happy birthday. Pakuha na kayo ha. Mapapagod tayo. Magagastusan tayo. You see? Growth is not accidental. It is intentional. Luke 2:52 shows us that Jesus grew in 4 balanced areas of life. Wisdom, stature, having favor with God and man. Are you growing? Are you growing? 43 years I've been here. And I thank God for that. Tinek ko na si Tatay, Tay, this week dadaan ako sa iyo ha. May dala akong pink salmon sa iyo. Malaki, masarap, maganda. At may dala rin ako na blessing sa mga anak mo at sapo mo. Okay? Sabi ni Ellen, Dad, baka hanapin mo yung queso de bola ha? Bakit? Binalot ko na, bibigyan ko kay pastor. Sabi ko, pambira ko, alam mo namang queso de bola, paborito ko yan. Sige na, bigay mo na. Dadalhin natin. I ask you, are you growing in wisdom, in stature, favor with God and man? Ano mindset mo? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan, kahabagan, kawaan. Salamat sa biyaya. Tulungan mo po na magkaroon kami ng mindset na maluluwalhati ka. Mindset na mapupuri ka at ano man ang mangyari, hindi kami magrereklamo, hindi kami mang-aasar, hindi kami maiinggit kasi alam namin everything will be beautiful in your time. Tulungan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami na lumago mentally, lumago physically, lumago spiritually, lumago relationally. Tulungan pong maging maayos kami. Tulungan mo po na kami po'y maging bridge between two people, not a wall. Tulungan mo po na ang mindset namin hindi kahirapan, kung hindi kasaganaan, pabor, biyaya. Hindi lugi pag inutusan kami. Hindi lugi kapag kami napagod at gagastos. Ito po'y pagpapala kasi mas magandang kami tumutulong kaysa kami tinutulungan. While heads are bowed, eyes are closed, someone is looking around. Tonight, will you come at the altar and say, Lord, help me to grow mentally, physically, emotionally, spiritually, relationally. Dito sa altar, God bless you.
I want you to go to your family and pray. Terry, sumama si Kim, pray kay ni Kim. Si Kim, pray kay ni Kim. Ang kasama. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng buhay na lumalago. Buhay na nagbibigay kaluguran at kasiyahan sa iyo. Na magkakaroon kami ng pagbabago kasi pinili namin maging masunurin sa iyo. We will not make you the last option. We will make you the Lord and the center of our lives. Magkakaroon po ng pagbabago sa buhay namin. Magkakaroon po ng pagsunod, ng transformation. We will not have functional atheism sa buhay, but we will have you as the Lord. Salamat po. Pagpalain mo po kami. Tulungan po ang bawat family. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And all God's people say, let's all stand up, please.